Praise God. Napakabuti ng ating Diyos,
nating Diyos. Kahit super init po talaga. Amen? Hindi na po bago sa isang Kristiyano na pag nagpuri ay pinagpapawisan. Normal na po yan. Kasi eto po, the more na nagpa-practice ka sa mundong ito, bago ka pumunta sa langit, ay talagang pagpapawisan mo yan ng todo-todo. Kasi diyan makikita ng Diyos kung gaano ka ka-eagerness para gawin yun para sa Kanya, hindi para sa'yo o para sa kanila. Kaya naman napakapalad mo kung sa ngayon pinagpapawisan ng kilikili ng bawat isa. Bakit? Sa kilikili pa lang malalaman ng Diyos, tunay kang Kristiyano. Bakit? Hindi ako nagpapatawa. Bakit? Sa pawis mo pa lang mula sa ulo hanggang sa kilikili, Kristiyano ka. Pagpapalaya ng Diyos, diyan niya nakikita at nalalaman na the more na pinagpapawisan ka ng dahil sa Kanya, the more na siksik, liglig at umaapaw na pagpapalang ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Mahina. Naniniwala po ba kayo doon? Amen, amen. Tunay nga po, sa lahat ng kagandahan, sa Diyos lang po natin makikita. Ang pag-ibig na walang hanggan, na kailanman hindi nagbago, at siya lang ang Diyos na hindi nagpabaya sa bawat isa. Doon lang natin siya natagpuan. Siya lamang natin natagpuan ang lahat-lahat ng niyang pagkukulang sa mundong ito. Kaya naman tayo'y mananatili sa kanyang presensya sa oras na ito. Let your heart and mind open. So that the Holy Spirit of God kikilos sa atin ngayon, sa ating kalagitnaan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di mapapabayaan
ngayon, kapatid? Yan ang tanong. Ano ba ang ninanais ng puso mo ngayon, kapatid? Ang sabi ng awitin, kaya ang ninanais ng puso ko, O Diyos, ay sa piling niya lamang. Sa piling niya matatagpuan ang lahat-lahat ng wala sa mundong ito. Sa piling niya lamang matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Sa piling niya lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Sa piling niya lamang matatagpuan ang katagumpayan. Sa piling niya lamang matatagpuan ang lahat ng kasagutan. Sa piling niya lamang matatagpuan ang iyong kailangan. Ano pa ang dapat? Ang gusto lang ng Diyos. Naisin ng bawat isa sa piling ng Ama. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. Come on, worship Him, worship Him, worship Him. Wala ka ng pagpatay. Lamamig wala siyang kapantay na kahit sa mundong ito. Siya lamang ang nag-iisang Diyos. Buhay na Diyos. Kaya ang naisip ng puso ko. Kaya ang naisip ng puso namin, O Diyos, ay sa piling mo lamang, Panginoon. Sa piling mo lang, Panginoon. Sa piling mo lang, Panginoon. Wala lang Yes, hallelujah, Jesus. Yes, oh God, ito po ang aming panalangin sa oras na ito. Ang manatili sa iyong pag-ibig. Ang manatili sa iyong mga kawal. Wala na mapapatay. Kaya nangyayaisin ka namin. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, magbigay ng ngalan mo. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Alam ko ng bawat isa, O Diyos, kinausap mo. Ang aming mga puso at isipan ay patuloy na magpupuri. Patuloy na itataas ang iyong pangalan. Ang kadakilan, pasasalamat, kaluwalhatian, pagpupuri ay tanging sa Hari ng mga hari at tanging sa Diyos ng mga Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Praise the Lord! Sino pang napagod? Amen. Huwag po tayong mapagod sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
8 verse 2. Sabi niya po doon, And all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Amen. Dito po sa ating pagbibigay po, nandito po yung test of obedience. Amen. Kung tayo po ay obedience po, kung tayo po ay sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Gaya na lang po yung pagsunod po natin na sa araw ng linggo nandito po tayo sa kanyang bahay-sambahan. Yun po ay isang pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Anong sabi po niya sa Matthew chapter 6 verse 33? Na kung tayo po ay susunod sa kanya, ano po yung sabi niya po dito? Amen. Kung tayo pa susunod, nandiyan po sabi niya po sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kailangan po natin kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Because you are chosen by God. Pinili ka ng Diyos, bakit ka narito ngayon? Ibinavalue mo yung pagkatawag mo sa ating Panginoon. Kaya bilang pagtugon mo, pagsunod mo sa kanyang kalooban, ito na po yung oras para ibigay na po natin ang ating ikapo sa ating Panginoon. Dahil ang pagbibigay po, ito po yung pintuan po ng pagpapala. Ito po yung key of blessing. Para po, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na magbigay para tayo po ay mapagpala din. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga po na huwag po tayong pakyaw. Amen. Na naka-close lang po yung kamay natin. Dapat po tayo ay gently na karatista po. Naka-open arms po tayo na magbigay. Amen. Hindi po yung mahirap po magbigay yung ating puso. Kundi po magbigay po tayo na may taus-pusong pagbibigay na para ito po ay para sa ating Diyos na buhay. Amen? Dahil ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat-lahat po sa atin. Siya po yung source of everything po natin. Siya po yung provider po natin. Amen? Tinuturuan lang po tayo ng ating Panginoon na maging mapagbigay po. Praise God! Dahil ang nagbibigay po ay pinagpapala po ng Diyos. Amen? Sino po yung magbibigay ng offering song? When I know some wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Now go throughout the whole universe display. And I look down with lovely mountain, where you and hear the voice of gentle rain. Sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shower lovely rain, died on the cross to take away my sin. And he shall bow with humble adoration and then proclaim, my God,
how great thou art. And sings my soul, my Savior God to say, how great thou art, how great thou art. Sabi po ang pag-uwi. Amen. Praise God. Hallelujah. Dalam sabda dan memori aku dalam sabda kutigo. Ang awit kong ito ay inihatog ko sa ating Panginoon. One day at a time. I'm only human. I'm just a woman. I believe in what I could be and all that I am. You made the story. I had to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday came, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you were among men? Well, Jesus, you know, if you look and below, it was now than then. For sin or joy, it's clouding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday came, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Apoy tanga kanito, iday-dayaw ni Apo ito na patay-ganalan mo. Lord, agyaman kami, kagagyan apo, aparapor mo ka na kami, pinaglabas mo na ako nga landaw. Agyaman kami, Apo, nagigyan ang kinimbag mo. Tapdita ka kanito, Apo, adoy, Apo, nga ipaimi, nagigipagayak mi, Apo, ken ka. Adoy, Apo, nagiging offering mi, Apo, kahit sa mission, O Lord. Apo daw atong Apo, nga tunggal lima, Apo, anang ted, Apo, bendisyon na. Uray pa'y Apo, nagiti saan ka ng ted, Apo, ipasarak mo mat, Apo, nagiti paginkaman datang, nagitikas na ti paminsan, Apo, nga mundaway. Makaitindan to mat, Apo, kas pagayat ket ka. Apo, tidawatan mi, nga pa'y kapoy tinagan niya, Apo, Jesus, dinawat
God. So, purihin ang ating Panginoon ngayong umaga at tayo'y tinipon ng ating Panginoon para nandun na magkaisa tayo para pag-aralan ang kanyang salita. Hallelujah! Glory to God. So, purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Ngayon ay dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. At buksan natin ang salita ng ating Panginoon dito sa libro ni Marcos sa Ilocano, chapter 11, verse 23. Sabi niya, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin, sa bundok na ito, umalis ka riyan, at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. So kung titingnan natin ang salita ng ating Panginoon, dito makikita natin na the three things inside with lesson. So makikita natin, may lesson na makikita natin dito sa salitang ito. Kasi ang una na bagay na gustong ipahiwatig ng ating Panginoon, sinabi niya rito ay faith speaks with authority. Yung salitang pananampalataya na bigkasin mo sa pamamagitan ng iyong salita na may authority. Grabe yun. Kaya nga ang pure heart sa lahat ng napupuntahan, grabing nangyayari. Ang daming mga mirakulo ng ating Panginoon. Kasi nandun yung authority. Di ba, anong sabi niya sa John chapter 1 verse 12? Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban o binigyan ng karapatan. Yung salitang karapatan doon sa English, sabi niya, authority, power to become the children of God. So, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Amen! Amen. Kapag anak ka ng Diyos, gamitin mo ang authority power na yan. Kasi, dyan mo makikita na kakaiba ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kakaiba sa atin kung alam natin gamitin ang mga salita ng ating Panginoon. Kasi nandyan yung authority ng ating Panginoon. Tingnan nga natin sa Job, chapter 11, verse 5 and 6. Hallelujah. Sabi niya, magsalita sana ang Diyos upang ikay masagot. Yun ang panalangin niya. Upang masabi sa inyo ang mga lihim. So may mga lihim ng karunungan sapagkat napakalalim ng kaniyang kaalaman, parusa nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa iyong kasalanan. Kung titignan natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, nandun na ibinigay niya ang authority power sa iyo. Kung ikaw ay may authority power sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, may ibibigay ng Diyos na sikreto sa buhay mo.
na hindi mo pa nalalaman. Sikreto, sabi niya. Kaya, ibibigay niya ang wisdom and knowledge ng ating Panginoon para ito'y masaliksik mo, matunghayan mo kung ano iyon. Kasi ang usapan natin tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, Jesus teaches that faith is not silent. It speaks boldly. Sabi niya, ang pananampalataya, hindi lang yung nandun ka na kapag ikaw ay manalangin, yung sulim na sulim ka. Pero sabi niya dito, itinuturo ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay hindi sulim, kundi, sabi niya, magsalita ka ng boldly, sabi niya. Magsalita ka. Kasi, kapag ikaw ay manalangin na laging taimtim, hindi lahat taimtim eh. Pero kailangan bigkasin mo. Kasi ang salita ng ating Panginoon, what you confess is what you possess. Kapag ikinonfess mo, lahat positibo, mangyayari ang mga bagay na dinidesire ng iyong puso. Kaya sinabi niya dito, hindi niya tinuturo ni Jesus na maging taimtim ka. Kundi sabi niya, bigkasin mo, magsalita ka. Sabihin mo sa Diyos. Sabi niya. Kaya sabi niya, itong verse na ito, emphasize seeing to the mountain. Yung teksto natin, not just thinking of wishing. Sabi niya, talagang bigkasin mo, hindi lang sa iyong kaisipan, na manalangin ka sa kaisipan mo. Kapag nananalangin ka na lagi sa kaisipan lang, mamaya agtuglog ka. Mamaya inaantok ka. Kasi parang walang power. Pero kapag ikaw ay nananalangin, na binibigkas mo, sinasabi mo, yung pangangailangan mo sa ating Panginoon, tsak, magigising. Hindi lang ikaw ang magising, maging ang ating Panginoon. Imbis na, mamaya ka muna. Hindi. Kapag narinig niya na talagang determinado ka, decided ka, na ang iyong kahilingan ay lagi mong binabanggit. Lagi mong binabanggit na naririnig ng Diyos. O totoo, ang Diyos alam niya ang puso natin, alam niya ang isip natin. Pero dito, kailangan bigkasin mo. Sa iyong pananampalataya, kailangan bigkasin mo. Kagaya nito, nasabi niya, kapag may pananampalataya ka, na kasinlaki ng butil ng mustasa, pwede mong utusan yung bundok na tumalon doon sa gitna ng dagat. Grabe pananampalataya na gustong ipahiwatid ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Grabe. So sabi niya, don't just hope. Huwag kang magtiwala doon sa taimtim na pananalangin. Pero sabi niya, speak in faith and declaring God's promises over your life. Kailangan ideklara mo yung mga promisa ng ating Panginoon. Sa Biblia, ang daming mga promisa ng ating Panginoon. Di ba? Ang daming mga promisa niya. So, we need to declare the promises of God in our life through our relationship, good relationship sa ating Panginoon. At ito'y magiging challenge sa atin. Magiging challenge sa bawat isa na dati ikaw ay nananalangin nandun sa sulok. Taimtim na nananalangin. Pero ito, bakit ang dami nating kahilingan na hindi nangyayari? Bakit? Kasi nandun ka sa sulok, taimtim ka. Pero
ang gusto, itinuturo ni Jesus. Kailangan you will declare, you will voice out kung ano yung nararamdaman mo. Kailangan sabihin mo. Yun yung pananampalataya na gustong mangyari ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So faith-filled words can shape situation when aligned with God's will. Inaayos niya, inaalay niya. Kapag ang iyong panalangin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ito'y inaayos ng Diyos. Kasi nandun yung excitement mo eh. Nandun yung determinasyon mo na lahat ng iyong kahilingan ay nandun na ma-receive mo. Gusto ng ating Panginoon na talaga yung kahilingan mong iyon, lagi mong binabanggit. Halimbawa, yung negatibo, nasabihin mo, sa tagal ng panahon, ilang taon na ito na hinihingi ko sa ating Panginoon, pero hanggang ngayon wala pa. Baliktarin mo yun. I-reverse mo. Yung negative na yon, i-reverse mo yun. Sabihin mo, salamat Panginoon dahil sinagot mo ang aking panalangin. Salamat Panginoon dahil nasa akin na. Sa teksto natin, chapter 11 ng Mark, verse 24, ano yung sinabi niya doon? Kapag ikaw ay manalangin, sabi niya, lahat ng iyong kahilingan, panampalatayanan mo na ang lahat ng iyon ay natanggap mo na. Pero wala pa, pero sabi niya, natanggap mo na. So, ibig sabihin, you will declare the answers of God. Idinideklara mo ang kasagutan ng ating Panginoon na sabihin mo, salamat Panginoon. Yung sinabi niya doon na natanggap mo na. Pero wala pa, natanggap mo na, panampalatayanan mo, at iyon ay mangyayari sa iyo. Matatanggap mo ang mga bagay na iyon. Supurihin ang ating Panginoon. All things work together for good. Na ito yung gustong ipahiwatid ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi gusto niya na ang ating pananampalataya ay laging positive. Laging positive. Iyon yung una. Faith speaks with authority. Meron tayong authority para i-claim, i-declare lahat ng promisa ng ating Panginoon. Pangalawa, doubt undermines faith. Ano yung undermines? Papanghinain ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagdududa natin, pag-doubt natin, sabi niya, papanghinain niya ang ating pananampalataya. Kasi si Satanas, sabi niya, doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Anong sabi niya doon? Parang leon na umaatungal sa palibot natin at tinitignan niya ang kanyang masisilan. So kung titignan natin, ang kaaway, lagi niyang idiit, lagi niyang itanim sa ating puso't isipan na laging magdadalawang isip tayo. Nasabi niya, woo! Wala yan. Sa tagal ng panahon hanggang ngayon, wala pa yung hinihingi mo. Oo nga no. Ilang taon na to? Umagri ka. Wala. Pinabayaan na ata ako ng Panginoon. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos kung ano yung pangako niya, ibibigay niya sa iyo. Kaya lang ang kaaway, nandyan lagi. Hindi kanya tatantanan.
nandyan lagi sa tabi mo, na lagi niyang ini-inject sa iyong kaisipan yung mga negatibong bagay. Lagi niyang i-inject para mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng tiwala sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya sabi niya, the condition for moving the mountain is not merely speaking. Grabe. Yung kunana dito, but speaking without doubting, in heart, mangyayari ang mga bagay. Kailangan, tignan natin ang puso natin. Kasi, laging i-inject ng kaaway. Oh, hindi totoo yan. Like for example, napapakinggan natin, maghanda kayo, nalalapit na ang ating Panginoon. Hindi totoo yan. Mula sa aking pagkabata, naririnig ko na yan. Pero hanggang ngayon, matanda na ako. Wala pa, hindi pa dumating. Gawa-gawa lang ng mga tao yan. So, tingnan natin. Pero, ang salita ng ating Panginoon, darating ang Diyos sa time na hindi mo inaakala. Ang pagmamahal ng karamihan ay manlalamig bago dumating ang ating Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Maging handa lagi. Maging handa lagi. Kasi, nandito. Kaya sabi niya, guard your heart against doubt. Bantayan mo ang iyong puso kontra sa pagdadalawang isip. Kaya sabi niya, anong dapat natin gawin para mabantayan natin? Faith must be rooted in trust in God's character and power. Kailangan natin manampalataya, ang pananampalataya natin ay talagang may pundasyon. Yung talagang rooted ang ating pananampalataya na kahit ang daming mga inject ng kaaway, ang daming mga negatibo na isinisiksik sa ating kaisipan, hindi tayo basta-basta matitinag. Kahit na nagdadalawang isip ka, pilitin mo na may pundasyon ka sa iyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, kung titignan natin, kaya nangyayari ang laging nagdududa. Kung titignan natin ang James chapter 1 verse 6, sabi niya doon, ang ating pananampalataya ay parang alon na tinatangay ng hangin magkabilaan. Ibig sabihin, walang direksyon ang ating pananampalataya. Kaya sinabi niya, kailangan itanim natin, ipundasyon natin, yung talagang rooted tayo na may tiwala sa ating Panginoon. Nasa pamamagitan ng ating tiwala ay nandun yung Christ-like. Anong ibig sabihin ng Christ-like? Nandun yung karakter ng ating Panginoon na kalakip ang kapangyarihan ng Diyos, kalakip ng power ng ating Panginoon para magawa mo lahat ng bagay. Kaya lang minsan nakakapasok ang doubt. Alam niyo, kapag nakapasok ang pagdadalawang isip sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ang ating buhay, ang ating authority na natanggap natin, magiging weak yun. Manghihina yun. Kasi in-entertain mo yung doubt sa puso mo. Kaya sabi niya, when doubt enters, it weakens your spiritual authority. Talagang manghihina yan.
Hallelujah. Glory to God. So, pangatlo, faith is focused on God, not the obstacle. Sabi niya, mag-focus tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi yung mga sagabal. Ano yung mga sagabal sa buhay natin? Like for example, yung pinaka mababaw na example, araw ng linggo. Nakita mo ang daming labahan. Nakita mo ang daming wawalisan. Ngayon, maglalaban yung laman at spiritual na pamumuhay mo. Tingnan mo ang oras. Alas 6 pa lang. Nakita mo yung labahan, kinuha mo sa gagabsuon. Inumpisan mo. Hindi mo na malayan. Alas 9, alas 10 na. Paano na yun? So, dito, sabi niya, kailangan mag-focus ka sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, Matthew 6:33, anong sinabi niya doon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kaharian. Bakit? Bakit kailangan unahin mo ang kaharian ng Diyos? Sino ba ang kaharian ng Diyos? Saan ba nakatira si Kristo? Di ba tinanggap mo dito? Bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw yung kingdom ng Diyos. Kung ikaw yung kingdom ng Diyos, kailangan unahin mo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Mag-focus ka sa Kanya, hindi yung mga sagabal sa iyong pananampalataya. Imbis na lalo madali kang lumago spiritually, wala, madadown ka, babagsak ka. Kung uunahin mo ang mga bagay na sagabal sa iyong pananampalataya. Kaya nga sabi niya, the mountain symbolize any large immovable problem. Sino yung mga laging may problema? Amen. Kung ikaw ay laging may problema, ang problema mo, halimbawa, kasinlaki ng simbahan ito. Pero hindi mo nakikita ang iyong Diyos. Hindi mo ba alam na kung ganito kalaki sa isang simbahan na to, ang iyong problema, ang Diyos mo, kasinlaki ng buong Santa Lucia. Di ba? Kung ang iyong problema kasinlaki ng buong Santa Lucia, ang Diyos natin na buhay kasinlaki ng buong Ordanita. Amen. Kung ang iyong problema kasinlaki ng buong Ordanita, ang Diyos na ating pinaglilingkuran kasinlaki ng buong Pangasinan. Di ba? Ganon kalaki ang Diyos. Kung ang iyong problema kasinlaki ng Pangasinan, ang Diyos natin buong Pilipinas. Mas malaki ang Diyos natin. Kaya sabi niya, kailangan ang iyong pananampalataya, mag-focus ka. Mag-focus ka. Dito, kung titingnan natin, Jesus doesn't suggest ignoring it, but rather confronting it with confidence in God's ability. Ikumpunta. Nudayjay, araninan na kat malay, ay kat ibagang nga sana nga ignoran jay pamati kat panagserbi na tiapo, tati Dios ngan nganin umayan. Kat
no ti Dios nganin umayed ti sao ti Apo kunana awan ti siya sino man ang makammo ti aldaw oras minuto ngay sa sampot ti Apo. Kat no tattaw umayed ngay ti Apo, kumusta ka? Nakasagana ka kadi nga sumabangkin kwa na. Kat ti orayon ti Apo jay ada nga nasaya at ti relasyon na kini Apo Dios. Kat no tatay may ka dito nakaranid ka iti saan nga nasaya at kat saan ka nga nakadawat iti pamakawan kini Apo Dios dakkel nga question mark isang wanan ti Apo. Isu nga iti dahil nga ka dito kunana ti Dios sana nga ibagbaga no anya dagiti dapat nga negatibo uno hanang nga ibagbaga nga kailangan nga kasuti aramidem uno umanamong dijay aramidem ngem kunana dijay kailangan di abilidad ti Dios kailangan maadda kanya tayo. Kita tayo man 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Second Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sinabi niya, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Hang kami nga agbibiyag kunana gapu kadagiti makikita ngem agbibiyag kami gapu kadagiti pammatili. So living by faith. Isu nga ti grupo tayo agbibiyag gapu iti pamati. Awan ti sponsor nga gapu tinaduma-duma nga luglugan ngem ti Dios nga mismo. Isu nga no imbaw na ti grupo mapang kayo ti kagayan kunana ti Dios isagana na dayta. Isagana na ti amin nga kasapulan awan pundo ti grupo ngem injek tiyempo nga schedule ti Dios nga kunana ti kastoy nga aldaw mapang kayo ti kagayan mapang ti grupo. Ta iti dayjay nga aldaw isut panangteg iti Apo. Kasjay living by faith iti grupo tayo. Isu nga kunana agbibiyag batay dijay pananampalataya. Romans 10:17. So kunana, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ti panagdingdingig mo kadagiti sasaw ti Apo isuday to'y kunana iti panagrum panagdakkel mo espiritual. Tapno iti kasta ti sao ti Apo nga may mulmula iti puso tayo isuday to'y iti panguntra panglaban mo anyaman nga ibaga ti kabusor kinka amin nga ibaga ti kabusor no adda ti sao ti Apo nga pagtengtenglam ni kanuman han nakanto nga madawn han kanto nga dudwa sa pangaligan ada nakatungtong mo apay sukadi nga ijay kastoy isumot ti kuna ni pastor may awan tinasenged nga depensa no kasjay ngem no ti sao ti Apo ket imulam ditoy ni kanuman han nakanto nga kaya nga dadaklen. Isu nga uray kasano kadakkel ti problema kunana dakkel ta ti Dios mo. Isu nga kailangan itrin mo ti pamati. Itrin mo ti pamati. Isu nga ti grupo rinabi nga kararag ditoy.
ikararag na ti buong mundo. Buong mundo. Nga iti pamati nga inted ti Dios iti grupo, kaya na nga parmeken amin nga aramid ti kabusor buong mundo. Basta maipakita kadagiti discerner. Kat nakita tayo nagadum nga mirakulo iti inararamid ti Dios. Nagadum nga mirakulo iti impakpakita ni Apo Dios. Babaan ti pamati. Pamati. Isu nga ti pamati pangrubyanan na kunana. Diyay pa nagdengdengeg mo. Numa nagdengdengeg ka, kadagiti sa saho ti Apo, may toktokit ikaw ganti puso iti tunggal maysa. Isu nga masapol nga itrin mo nga adaan pa nagpukus mo iti sao iti Apo. Itrin mo iti pamati. So ko na ditoy, train your faith to focus on God's power rather than size of your problem. Focus ka, amo nga makikita ko na nung kasanong kadakkel. At problema, tati problema katitinglaeng isangwanan ni Apo Diyos. Kunti lang yan. Basit lang. Isu nga kailangan kunana your faith move the mountain, not your strength. At dadagiti bantay ijibiyag tayo. At dadagiti dadakkel nga bantay, malalaking bundok sa ating buhay na lagi nating binabalik-balikan. Hindi natin naaalis ang mga bagay na yon. Kaya minsan, imbis na kaya mong i-move ang mountain, hindi. Kasi tinatalian mo, inaangkin mo. Kaya ang daming mga bundok sa buhay natin. Ang daming mga bundok na hindi natin kayang talikuran, hindi natin kayang ibigay sa ating Panginoon. Kaya ang naaalis, yung strength natin. Imbis na yung mountain ang maalis, yung kalakasan natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dito, gusto ng ating Panginoon na mamuhay tayo ayon sa ating pananampalataya na kailangan may authority, walang doubt, kundi mag-focus tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Supurihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ko, all things work together for good na nandito tayo. So, pumunta na tayo sa pangalawang gawain. Atin ang hudyat, awitin natin yung Ilocano, Ijay Cruz. Ijay Cruz, Nawag na sarag ko, kit na bangaran tagsen, to'y puso. Gabot pamati, pagkabalay, kit biyak ko'y tantisin mo din.
ay mapagpasalamat sa ay kaniyang pinagpuputol-putol at sinabi ito, aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos na makahapunan na sinasabi ang sarong ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay nating inumin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Kat inaydayaw da ka, Ama. Inaydayaw da ka ti Espiritu kan ti kinapuno. Manipog tinay tingagundaway, Ama. Tulungan ka gito'y ngan anak mo. Sikati makiada ka na gito'y ngan anak mo. Anyamag o Diyos ti kayat mo na mapasamak. Lord, agtignay ka. Agtignay ka itong galmaysa. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Isuwaliday niya ganito, Ama. Agyaman kami, agyaman kami. Lord, pinagmaymaysam, Ama. Dagitoy, O Diyos, nyanilog atam, Ama. Manipog, O Diyos, ni uminggan. Di Bautista, dito'y Bing Jordanita. Kat saan nga nakumay, Ama, iti banlunggaw, Ama, ti kabusor na ngaramid ti paraan, tapno sanda nga makatuloy. Yung tiday tiya ka nito, gawakan mi ti pan nakabalin mo. Ama, abugang ida, sagigang ida, Ama, anyaman ti parikot da, physical man, Ama. Lord, iyong nagmuday tamakalawan nga ima, yan isagit mo, iparik ng kadakwada, iayat mo kan panagabalin mo. Sano sagsagubanit ibagbalik ti problema da, itawat lang ang ganito, agasam ila, irilis mo kadakwada, Lord, ipigsakan sa lungas. Tapno tinay tiyan ganito, adayuda man kada kami, mariknada o Diyos tinay nagkatuma, nga sagit mo kadakwada. Agyaman kami, agyaman kami. Ikarkararag ko ganito ingan anak mo. Ugan manipot tinay tingagundaway, sikati tumulong kadakwada aldaw kan radi. Ipay mo ipiksakan salong at kadakwada. Ipay mo iraksak kental na kadakwada. Tablo inikasta, ipanamati dakin ka, at itiwala dakin ka. Lord, nga sikati kat kadakwada, aldaw kan radi. Sa dinuman ti pagturungan da, Ama, sikat mang bayabay kadakwada.